Unang markahan summative test 1 and 2 sa MAPE 3, Music, Arts, Physical Education, and Health. Para sa musika, ang bawat komposisyong musikal ay binubuo ng iba't ibang note o nota at rest o pahinga at iba pang simbolong pangmusika. Ang nota o note ang siyang nagtatakda ng tunog. Ang rest o pahinga ang siyang nagtatakda ng panandaliang pagtigil ng tunog. Ang isang awit ay nagkakaroon ng maikli at mahabang tunog dahil sa uri ng mga note na ginamit, may bahagi din na walang tunog at ang ginagamit na simbolo nito ay rest. Ang mga note o nota at rest ay ginagamit upang maisulat ang mga tunog sa rhythm. Pagguhit ng mga nota. Note head, stem, and tail. Kung ang note head ay nasa ibabang bahagi, ang stem nito ay makikita sa bandang kanan. Kung ang note head naman ay nasa itaas na bahagi, ang stem nito ay makikita sa kaliwa. Narito ang mga simbolo ng nota o note at mga pahinga or rest. Buong nota or whole note at buong pahinga o whole rest. Ito ay may bilang ng kumpas na 4. At ang hating nota or half note at ang hating pahinga naman ay mayroong bilang ng kumpas na 2. Kapat na nota or quarter note at kapat na pahinga or quarter rest ay may bilang ng kumpas na 1. Kawalong nota or 8th note, kawalong pahinga or 8th rest ay mayroong kalahating bilang ng kumpas at ang kalabing-anim na nota o 16th note or kalabing-anim na pahinga or 16th rest ay mayroong 1/4 o sangkapat na bilang ng kumpas. Ang panandang guhit ay nagpapakita ng pulso ng tunog. Ang rest naman ang inilalagay na simbolo upang maipakita ang pahinga o walang tunog na bahagi ng awit o tugtugin. Tandaan, ang panandang guhit ay nagpapakita ng pulso ng tunog, ang rest ang inilalagay ng simbolo upang maipakita ang pahinga o walang tunog na bahagi ng awit o tugtugin. Madarama natin ang pulso sa pamamagitan ng pagpalakpak, pagtapik, paglakad, pagchant at pagtugtog ng instrumentong pangritmo. Sagutan natin ang mga katanungan. Ang blank ay nagpapakita ng pulso ng tunog. A. Panandang guhit, B. Rest, C. Rhythmic pattern, D. Rhythm. Ang tamang sagot ay A. Panandang guhit. Alin sa mga sumusunod ang inilalagay na simbolo upang maipakita ang pahinga o walang tunog na bahagi ng awit o tugtugin? A, B, C, or D? Ang tamang sagot ay C. Alin sa mga sumusunod na nota ang nagpapakita ng simbolo ng buong nota o whole note? A, B, C, or D? Ang sagot ay D. Alin naman sa mga sumusunod na nota ang nagpapakita ng simbolo ng kalabing-anim na nota o 16th note? A, B, C, or D? At ang tamang sagot ay C. Alin naman sa mga sumusunod na nota ang nagpapakita ng simbolo ng apating nota o quarter note? A, B,
C, or D? Ang sagot ay A. Ibigay ang bilang ng kumpas sa mga sumusunod na pahinga o rests para sa bilang 6, 7 hanggang 8. Ang half rest ay mayroong bilang na kumpas na A4, B2, C1, D half o kalahati. At ang bilang ng kumpas sa half rest ay B2. Para sa bilang ikapito, ito ay kawalong pahinga or 8th rest. Ilang bilang ng kumpas ang matatanggap nito? A, half, B, 2, C, 4, D, 1/4 or sangkapat. Ang sagot ay A, half. Para sa bilang 8, ito ay buong pahinga or whole rest. Ilang bilang ng kumpas ang matatanggap nito? A, sangkapat or 1/4, B, 1, C, 4, D, 2. Ang tamang sagot ay C, 4. Para sa bilang ika-9, ano ang simbolong ito? A, kalahati ang pahinga o half rest. B, 16 na pahinga o 16th rest. C, kalahating nota o half note. D, 8 nota or 8th note. At ang tamang sagot ay B, 16 na pahinga o 16th rest. Sa bilang 10, ano ang simbolong ito? A, buong nota. B, 4 na pahinga. C, 8 nota. D, hating nota. At ang tamang sagot ay D, hating nota. Para sa arts or sining, sa pagguhit ng larawan, ang sukat o anyo ng larawan ng tao o bagay na malapit sa tumitingin ay anyong malaki at maliit naman kapag malayo sa tumitingin. Sa larawang ito, ang pulis ay malaking anyo dahil ito ay malapit sa tumitingin. At ang taong naglalakad at ang school o paaralan ay maliit dahil ito ay malayo sa tumitingin. Ang larawan ng tao o bagay na malayo sa tumitingin ay ginuguhit ng maliit. Halimbawa, kung si Mariel ay guguhit ng barko sa gitna ng karagatan at araw sa mga ulap, iguguhit niya ng maliit ang araw dahil ito ay malayo, kagaya ng nakikita nyo sa larawan. Ang layo o distansya ng tumitingin ang nais ipakita ng isang pintor kung bakit iginuguhit niya ng may iba't ibang laki ang tao o bagay sa larawan. Tingnan ang larawan. Ang gusali na kulay pula ay maliit dahil ito ay malayo sa tumitingin. Sagutan na natin ang mga katanungan. Ang sukat o anyo ng larawan ng tao o bagay na malapit sa tumitingin ay anyong A, iba-iba ang laki, B, katamtaman, C, malaki, D, maliit. At ang tamang sagot ay C, malaki. Anong larawan ang nagpapakita ng malapit sa tumitingin? A, B, C, or D? Ang sagot ay A. Ang larawan ng tao o bagay na malayo sa tumitingin ay iginuguhit ng A, iba-iba ang laki, B, may kulay, C, malaki, D, maliit. Ang tamang sagot ay D, maliit. Si Mariel ay gustong gumuhit ng barko sa gitna ng karagatan at araw sa mga ulap. Paano niya dapat iguhit ang araw sa mga ulap? A, iguguhit ng napakalaki, B, iguguhit ng maliit, C, iguguhit ng pabaliktad.
At ang tamang sagot ay B, iguguhit ng maliit. Ano ang ibig ipakita ng isang pintor kung bakit iginuguhit niya ng may iba't ibang laki ang tao o mga bagay sa larawan? A. Kulay ng larawan sa tumitingin. B. Hugis ng larawan sa tumitingin. C. Layo o distansya ng tumitingin. Ang tamang sagot ay C. Layo o distansya ng tumitingin. Tingnan ang larawan. Ang gusali na kulay pula ay blank sa tumitingin. A. Malapit. B. Malayo. Ang sagot ay B. Malayo. Ang bata at ang bola ay blank sa tumitingin. A. Malapit. B. Malayo. Ito ay malapit. Ang bangka ay blank sa tumitingin. A. Malapit. B. Malayo. Ito ay malayo sa tumitingin. Ang bata at aso sa larawan ay blank sa tumitingin. A. Malapit. B. Malayo. Ito ay malapit. Ang bahay sa larawan ay blank sa tumitingin. Ito ba ay malapit o malayo? Ang bahay ay malayo sa tumitingin. Para sa physical education, ang larawang ito ay tinatawag na o ang ehersisyong ito ay tumutukoy sa head bend. Ang head bend ay ang pagtungo at pagtingala ng ulo. Pagminsan, ginagamitan ng suporta ng kamay ang pagtungo at pagtingala. Ito namang ehersisyong nakikita sa larawan ay tinatawag na trunk twist. Ito ay ang pagbaling ng katawan pakanan at pakaliwa. Ito naman ay ang shoulder circle. Ang shoulder circle ay paggalaw ng balikat paunahan at palikod. Ang pagpapaikot ng bukong-bukong ay ang pag-angat ng paa at ipapaikot na pakanan at pakaliwa. Ang head twist ay ang pagbaling o pag-ikot ng ulo pakaliwa at pakanan gamit ang suporta ng kamay. At ang nasa larawan naman ay pag-unat ng tuhod. Sagutan natin para sa bilang na 21 hanggang 25. Tingnan ang bawat larawan at piliin ang tamang sagot. Para sa bilang 21, ano ang larawang ito? Anong ehersisyo ang pinapakita sa larawang ito? A. Shoulder circle. B. Head bend. C. Trunk twist. D. Head twist. Ito ay head bend. Para sa bilang 22, ano ang ipinapakita sa ehersisyong ito? A. Head twist. B. Trunk twist. C. Shoulder circle. D. Head bend. Ito ay C. Shoulder circle. Para sa bilang 23, ang larawang ito ay nagpapakita ng ehersisyong A. Pagpaikot ng bukong-bukong. B. Trunk twist. C. Pag-unat ng tuhod. D. Head bend. Ito ay ang pag-unat ng tuhod. Para sa bilang 24, anong ehersisyo ang ipinapakita sa larawan? A. Trunk twist. B. Head bend. C. Head twist. D. Shoulder circle. Ito ay A. Trunk twist. Para sa bilang 25, anong ehersisyo ang pinapakita sa larawan? A. Trunk twist. B. Pag-unat ng tuhod. C. Pagpaikot ng bukong-bukong. D. Pagpihit ng paa. At ang tamang sagot ay
C. Pagpaikot ng bukong-bukong. Pagtungo at pagtingala gamit ang suporta ng kamay. Ito ay A. Shoulder circle, B. Head bend, C. Trunk twist, D. Head twist. Ito ay head bend. Pagbaling ng katawan pakanan at pakaliwa. A. Head twist, B. Head bend, C. Shoulder circle, D. Trunk twist. Ito ay trunk twist. Paggalaw ng balikat pauna at palikod. A. Shoulder circle, B. Head bend, C. Head twist, D. Trunk twist. Ito ay shoulder circle. Pag-angat ng paa at ipapaikot na pakanan at pakaliwa. A. Pag-unat ng tuhod, B. Pagpaikot ng bukong-bukong, C. Pagpihit ng ulo, D. Shoulder circle. Ang tamang sagot ay B. Pagpaikot ng bukong-bukong. Pagbaling o pag-ikot ng ulo pakaliwa at pakanan gamit ang suporta ng kamay. A. Head twist, B. Head bend, C. Trunk twist, D. Shoulder circle. Ito ay A. Head twist. Para naman sa kalusugan or health, ang undernutrition ay isang uri ng malnutrition na sanhi ng kakulangan ng protina, kalorya at micronutrients. Ang overnutrition naman ay ang labis na pagkukonsumo ng malnutrition tulad ng kalorya, protina o taba. Halimbawa, si Bert ay may kondisyong obesity dahil sa labis na taba sa kanyang katawan, kaya si Bert ay nakakaranas ng overnutrition. Mga dapat gawin upang maiwasan ang undernutrition at overnutrition. Maglaro ng mga aktibong laro, pag-iihersisyo araw-araw, pagkain ng masusustansyang pagkain, pag-iwas sa sobrang matataba at matatamis na pagkain at kumain ng tamang uri ng pagkain. Mga dapat iwasan upang hindi makaranas ng malnutrisyon. Palaging pag-inom ng soft drinks, iwasan ang kumain ng sobra-sobra, iwasan ang pagkain ng junk foods upang mas maging malusog ang katawan at iwasan ang pagpupuyat at pag-inom ng kape. Ngayon, sagutan na natin ang mga katanungan. Ito ay isang uri ng malnutrisyon na sanhi ng kakulangan ng protina, kalorya at micronutrients. A. Undernutrition, B. Overnutrition, C. Malnutrition, and D. Obesity. Ang tamang sagot ay A. Undernutrition. Ito ay ang labis na pagkukonsumo ng malnutrisyon tulad ng kalorya, protina at taba. A. Malnutrition, B. Obesity, C. Overnutrition, at D. Undernutrition. Ito ay C. Overnutrition. Si Bert ay may labis na taba sa kanyang katawan. Anong kondisyon ang nararamdaman ni Bert? A. Undernutrition, B. Overnutrition, C. Diabetes, D. Obesity. Ang tamang sagot ay D. Obesity. Si Ana ay tumataba. Ano ang dapat niyang gawin? A. Maglaro ng mga aktibong laro, B. Kumain ng madami, C. Uminom ng gamot, D. Magpuyat lagi. Tamang sagot ay A. Maglaro ng mga aktibong laro. Sa paanong paraan mo maiiwasan ang pagiging undernutrition at overnutrition? A. Pag-iihersisyo araw-araw, B. Pagkain ng masusustansyang pagkain, C. Pag-iwas sa sobrang matataba at matatamis na pagkain, at D. Lahat na nabanggit sa A, B, at C. Ang tamang sagot ay D.
Para sa bilang 36 hanggang 40, ito ay sasagutin mo ng tama o mali. Tukuyin kung tama o mali ang pahayag sa bawat bilang. Kumain ng tamang uri ng mga pagkain at sapat na dami upang magkaroon ng sapat na nutrisyon ang katawan. Ito ba ay tama o mali? Tama. Ang kakulangan sa micronutrient ay nagbubunga ng maraming sakit at humahadlang sa normal na gawain ng katawan. Ito ba ay tama o mali? Tama. Palaging uminom ng soft drinks upang magkaroon ng sapat na sustansya ang katawan. Tama ba ito o mali? Siyempre, ito ay mali. Kumain ng sobra-sobra upang tumaba at lumaki ang katawan ng mabilis. Tama o mali? Mali. Iwasan ang pagkain ng junk foods upang mas maging malusog ang katawan. Tama o mali? Ito ay tama. Thank you for watching. God bless us all.